to be here to share the Word of God for everyone, including myself. So let's take a moment to be in the presence of the Lord. Pinangalanan ko po itong aking sharing to be Finding Great Faith. No? So ito po yung continuing series natin about faith. No? And last week, nagbigay ng sermon si Brother Mark Blanco. Yung cry of faith. Yan. Kwento niya si Blind Barnabas. Oh, kita. Blind Bartimaeus. Thank you. May nakikinig. Kayo hindi nakikinig talaga, no? Last week lang to, nakalimutan nyo na. So, Blind Bartimaeus yon. So, cry of help. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung boundlessness of faith na pinangalanan ko na Finding Great Faith. No? Ito yung pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Jesus nung siya'y nabubuhay pa. Yan. So, before anything, I'm sure every day, umahanap tayo ng paraan para maging closer tayo sa Panginoon. No? Nagbabasa ako ng daily devotion. Iba sa atin, may sumasali sa mga prayer meeting, Bible study. That's very good. And one sharing na every day fino-forward ni Pastor Leo is yung tanglaw. And I'm sure na nare-receive niyo yung tanglaw. No? Basahin niyo, napaganda yung mga messages doon. Isang message doon, kinuha ko, which is yung parang Good Samaritan. No? Si Kate, isang storya to ng isang homeless man na yung babae dito, ito yung talaga, no, si Kate, tsaka yung homeless man. Yung si Kate, nasiraan sa daan na walang ibang masyadong makotseng dumadaan. Nawalan siya ng gas and wala siyang pera pambili ng gas. So, dumating itong homeless man na nag-offer sa kanya yung last $20 bill niya. Hindi lang nag-offer, siya pa yung humanap ng gasoline at bumili ng $20 worth of gas and bumalik doon kay Kate para tulungan siya. No? So, very, very humble tong homeless man na to. So, ang ginawa naman ni Kate, sa sobrang tuwa at pasalamat niya, naawa siya doon sa homeless man, padala ng mga fundraising para sa homeless man. Kwento yung pangyayari sa kanya. And through the fundraising, she was able to encourage people to donate for the homeless man and totaling about $400,000. So, pagko-convert natin yon, more than 20 million pesos ang nag-fundraise para doon sa homeless man. And imagine, yung $20 ng homeless man, bumalik sa kanya more than 1,000, 10,000 fold into like more than 20 million. No? Parang grabe talaga. But the sad thing is, ito palang ginawa ni Kate, tsaka yung homeless man, fake. Fake lang. So, totoong may homeless man, pero hindi talaga yung ganun ang pangyayari. Nagkuntsaba lang silang dalawa. So, soon enough, na nakasuhan sila, na-imprison pa, and, nabalik naman yung pera doon sa mga nagbigay. No? So, why am I telling you this? Kasi minsan, kailangan meron tayong discernment. No? Bibigyan tayo ng Panginoon ng spirit of discernment para malaman natin talaga kung paano natin ipamuhay yung pagmamahal, hindi lang sa ating kapwa, pati sa mga ibang tao na talagang nangailangan ng tulong. So ito yung mga pag-aaralan natin ngayon, no? Dito sa ating topic for today. So dito sinabi ko, galing to kay C.S. Lewis, one of the well-known authors, true humility is not thinking less of yourself. So hindi kailangan isipin mong maliit kang tao, kawawa ka, wala kang mabibigay. It's really more thinking of yourself less. So, hindi parating ikaw yung nasa eksena. Hindi ikaw yung parating iniisip.
inuuna mo yung ibang tao. Yan true humility. Okay. So, before we tackle the actual verse for today, can I just request everybody to please join me in an opening prayer? You can bow down your heads. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. We pray, Lord, that you will be first, Lord, in everything that we will be discussing today, O God. Remove any distraction away from our midst and let us be able to focus on you, O God. We hide behind your throne and behind your cross so that you can move forward into our hearts, into our minds, O Father. Take this day, O God, as opportunity, Lord, to draw us closer to you, O Father. And whatever we learn, O God, we know that it will be coming from your Holy Spirit, O Father. We thank you, Lord, and we just humble ourselves and give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' most precious holy name. Amen and amen. Thank you. So ang tatalakayan natin is yung Luke chapter 7, verse 1 to 10. So kung may Bible kayo, paki-turn yung Bible o yung tablet nyo o yung cellphone nyo to Luke chapter 7 and we will be reading yung verses 1 to 10. No? Ito related dun sa kay Matthew chapter 8, I think, no? Verses 5 to 13. Pareho rin yung sinasabi dito. Ang konting kaiba lang, yung main character dito, hindi talaga pumunta kay Jesus. Nagpadala lang siya ng mga tao para ipahahatid yung kanyang pangangailangan. So, ito yung centurion na Roman officer. So, babasahin ko na po. Okay. In context, itong Luke chapter 7 came immediately after the Sermon of the Mount. No? So, ito yung well-known sermon ni Jesus na maraming nag-attend doon sa Sermon of the Mount. And one of the topics in that sermon was love your enemies. No? Doon sa, dito na rin sa chapter 7 ng Luke. Okay. So, ang main message na ibabahagi ko sa atin, bibigay ko na sa inyo para at the back of your mind, i-relate nyo lahat ng mga sinasabi ko doon sa main message na to. And I know the Lord will speak to you and have more messages doon sa ating pakikinggan ngayong araw na to. So ito yung main message. Basahin ko po. Kapangyarihan ng Diyos ay labis na mabisa sa mananampalatayang mapakumbaba. Ulitin ko po. Kapangyarihan ng Diyos ay labis na mabisa sa mananampalatayang mapakumbaba. Yan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Actually, gusto ko ngang consult si Brother Sang dito kung tama yung aking grammar. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin dito. So in the English translation, so God's power is more potent for the faithful and humble. Yan. So, basahin na natin. Maganda to kasi very, parang telenovela no? Very may drama tong pangyayari kay Jesus na to. So, try ko pulong i-enact tong nangyari kay Jesus. So, yung first two verses ng Luke chapter 7, ito yung setting, no? Basahin ko. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, ito yung Sermon of the Mount, he entered Capernaum. Okay? There, a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. So, yung centurion's servant, yun yung may sakit at malapit ng mamatay. No? Yung servant dito, yun yung parang panahon ni Jesus, mga slave. Itong slave na to, very sick na siya and close to death. And ang kagandahan dito, mahal ito nung kanyang amo na centurion. Okay? So, this slave may be a Jew, walang mention doon, but who definitely nag-serve siya very well para mahalin siya nung centurion. Di ba? And he was
this slave was regarded very highly nung kanyang master na centurion. Yan. Ano naman yung centurion? Yung centurion, yung cent, meaning parang century. No? Hindi yun yung tuna. No? Century, yun yung 100. Yan, ibig sabihin, no? Pag century, 100 years. Yan. Okay, so centurion, isang Roman officer siya na in charge over 100 men. So may position siya. Okay. Then mga centurion, sila yung nagpupulis ng mga Jews. Sila yung parang nag-govern doon sa mga buhay ng Jews. Okay? And dahil sila yung parang mga police nung panahon ni Jesus, generally dislike ang mga centurions. And they were regarded as enemies ng Jew. No? Nasa pangilalim nila yung mga Hudyo. Okay? Itong centurion na to, trained ito professionally. No? Kung may mga sundalo tayo, mga marine, yan, ito yung mga nagdumaan sa ganung mga training. And ito yung pinaka-finest in the Roman army. No? Kung meron tayong yung mga pinakamagaling, ito yung pinakamagaling sa panahon nila. Okay? Then, pinosisyon to na pagiging centurion dahil sa kanyang experience at military skills. So, hindi ito yung palakasan na, kamag-anak ko to, kaya gawin mong centurion. Hindi. Umangat siya pagiging in charge sa 100 na soldiers because of yung merit niya na pagiging magaling, experience in combat. So, warfare talaga lang alam to. Okay. And being a centurion, nag-enjoy siya ng social standing. So, medyo may angat siya sa society. And dahil centurion siya, medyo mataas ang bayad sa kanya. So, sinisweldohan rin to. Yan. Okay. So, yun yung dalawang tao, yung centurion servant na may sakit, na malapit na mamatay, at ito yung centurion na Roman. Okay. Nasusunod naman yung verse, kung tapos na yung setting, punta na tayo dun sa solution. So, may sakit. Anong sinabi dito sa verses 3 to 5? The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him. When they came to Jesus, asking him to come and heal his servant, pleaded earnestly with him. This man deserves to have you do this, because he loves our nation and has built our synagogue. So dito, ni-request ng centurion yung mga kaibigan niya na elders ng mga Jew, no, ng mga Hudyo, na pwede bang lapitan niyo si Jesus at sabihin yung pagalingin yung servant ko. Yan. So, dahil malapit si centurion doon sa mga Jewish elders, punta naman sila. In fact, sabi pa ng mga Jewish elders nung minute ni Jesus, Jesus, kung ano man yung ginagawa mo, drop everything. Dahil itong centurion na to, may sakit yung kanyang servant. At itong centurion na to, worthy na serbisyo mo. Bakit? Kasi mahal niya ang Jewish nation. Hindi lang yon. Ginawa pa niya yung synagogue natin, yung place of worship natin. So, ibang klase to, ibang level to na Roman officer. Kaya, Jesus, puntahan na natin to, sabi ng mga elders ng Jew. Okay? So, yun yung solution na naisip nila. Yung dito, ni-reveal sa atin ng elders ng Jew, yung characteristic ng centurion. Ano yung characteristic? Okay. Kindness. Kindness. Ano? Bakit siya naging kind? Isa siyang kind master dahil yung pagmamahal niya sa kanyang slave, hindi pangkaraniwan yon. It's counterculture. Yung panahon ni Jesus, basta may slave ka, hindi mo tinitingnan masyado yung slave mo. Ang slave para sundin yung utos mo. Ang mamahalin mo, yung kapatid mo, kamag-anak mo, yung parents mo, pwede yung boss mo. Kasi yun ang nagbibigay sa iyo ng trabaho o kapitbahay mo. Kaya counterculture na isang Roman officer, na isang master, mamahalin yung kanyang servant. So very kind siya. Pangalawa, sabi ng elders, mahal nitong Roman officer na to, yung Jewish nation. Imagine,
Enemy ito ng Jews. And yet, mahal niya yung Jewish nation, yung mga Jewish people. That's why ito mismo mga elders, sila yung mismong nagre-representa para dun sa Roman officer. So kanina, counterculture, ito naman, counter-military nature. No? Military kasi to kill the enemy, to hate the enemy, to pound them, to devour them, to destroy the enemy. And yet, hindi niya dinidestroy, minahal niya yung mga Jewish people. So, kindness. Pangatlo, kind siya sa kanyang wealth. Ginawa niya yung Jewish people ng synagogue, isang place of worship. Ito counter ng Roman religion. Ang mga Romans, ang dami nilang God. Ibang klaseng mga Romans sa mga Diyos-Diyosan. In fact, alam nyo, kung kayo mahilig sa astronomy, kasalanan ng mga Romans yan. Yung mga planets, pangalan yan ng mga pangalan ng gods ng Roman and Greek. Example na, yung pinakamalapit sa sun, yung Mercury, pangalan yan ng Diyos ng mga Romans. Susunod, yung Venus, pangalan rin yan. Mars, yung Saturn, yung Pluto, yung Uranus, yung Neptune, lahat ito pangalan ng Roman gods. Except for Earth. No? So yung mga pangalan ng planets, dahil ito pinangalan sa mga Diyos-Diyosan ng Roman. And yet, pumayag itong Roman officer na gumawa ng isang synagogue na iisa lang ng Diyos at hindi pa na Diyos. So, ibang klase, counter-religion pa siya. So, imagine na siguro talagang kung ikaw yung Roman, baka magagalit sa iyo mga kapwa mong Romano. Di ba? Bakit mo ginagawa ng church yung mga enemy natin? Yun mismong ginawa ng Roman officer. So, on 3 points, kindness dun sa kanya, being a master, dun sa kanyang servant, kindness dun sa Jewish people, being a Roman officer, enemy of the Jews, and kindness dun sa kanyang wealth, building a place of worship, the synagogue for the Jews, having only one true God. Okay, so very kind talaga siya. Pagpatuloy natin. So sa verse 6 to 7, ito yung surprise. Bakit? Basahin ko ha. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. Imagine, yung mga elders na convinced na si Jesus on the merits of yung kanyang being kind, yung merits nung centurion, Roman centurion soldier. No? And ito, bigla na nang papalakad na yung mga si Jews kasama yung mga elders na Jews kasama si Jesus, biglang in-intercept sila nung friends ng Roman officer. Bakit? Bakit? Papapunta na nga sa bahay mo, paggagalingin na nga yung servant mong may sakit na malapit mamatay. Bakit kailangan pa? Bakit? Okay. Dito, makikita natin, yung mga friends niya, imagine, palapit na. Ibig sabihin, yung mga friends niya, kasama nung centurion, doon sa bahay, at inaalagaan nila yung may sakit niyang servant. Siguro nung habang inaalagaan nila, naaninawa nila, uy, may mga palapit. Uy, mukhang yung elders yung kanina, nung umalis. Sino yung kasama na? Si Jesus. Siguro na, yung Roman officer, bakit? Hindi naman yan ang sinabi ko sa kanya. Hindi ko naman yan ang gusto ko. Gusto ko lang pagalingin yung servant ko. Hindi pumunta dito. So sabi niya, mga kaibigan, pwede niyo bang interceptin si Jesus para sabihin, hindi na siya kailangan pumunta dito sa bahay. Yun mismo ginawa ng mga kaibigan niya. At madali silang in-intercept si Jesus. Lord, sabi ni Centurion, hindi mo na, don't bother yourself. Huwag ka na mag-abala.
Hindi, sabi ng centurion, hindi siya worthy para harapin kang face to face. Hindi rin siya deserving na umapak ka, pumunta ka doon sa bahay niya. So, hindi siya worthy. Hindi siya deserving. Hindi yun ang sinabi ng mga elders ng Jew. So, kinorek ng mga friends ni centurion yung elders ng Jew. At sinabi, hindi worthy si centurion, hindi siya deserving para kay Jesus pumunta sa bahay niya. Okay. Yun yung surprise. Okay. So ngayon, ito naman yung 7 to 8. Ito na yung spiritual eyes binuksan na. Okay? Basahin ko. Sabi ito ng centurion, through the friends to Jesus, for I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And at that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. So dito, sinabi ng centurion, through his friends, siya mismo under authority. No? And meron siyang mga soldiers under him. So may authority siyang nakuha doon sa kanyang mga pinuno. Kasi kung centurion ka, under ka ng Roman emperor, mga Caesar. No? And ikaw, isa kang mga parang Roman officer ni Caesar. And being a Roman officer, centurion, meron kang 100 men na kinokoman. So, naiintindihan yon. Parang pagkaintindi niya doon sa authority kay ni Jesus. And hindi lang yon. Ang sabi niya, in-illustrate pa niya yung pagkaintindi niya, no? In-analyze niya. Ako, sabihin ko lang sa tao ko, go. Susunod yung tao ko. Go. Sabihin ko, come, servant, come. Ganon, nirelate niya yung ginagawa niya sa being a centurion doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Okay. So, the centurion understand first submission. Okay. He submitted to Caesar and understood Jesus submitted to a higher authority. Thus humbled himself. Kaya sabi niya, Lord, don't bother yourself. Imagine, itong enemy niya, isang common tao, tinawag niya na Lord. Ang Lord niya si Caesar. So, submission. Pangalawa, naintindihan ni centurion, authority. Dahil may authority siya over 100 men. And alam niya yung authority niya, hindi kaya pagalingin yung sakit ng kanyang servant. Even though he has the command of 100 men, wala siyang authority para sabihin, sakit, umalis ka dyan sa servant ko. Naintindihan niya, wala siyang power. Wala rin siyang, alam rin niya, walang authority yung elders ng Jews. Kasi kung alam niya meron, yung palang sinabi niya, pwede niyo ba elder pagalingin mo yung servant ko? Hindi. Naintindihan rin niya na walang authority yung kaibigan niya. Siguro yung mga kaibigan niya, iba doon, doktor, iba doon, alta de ciudad, di ba, sa society. And yet, even andun na sila, mayaman siguro siya dahil may pera itong si Roman centurion. Alam ng centurion, hindi nyo kaya pagalangin yung aking makisakit na servant. Alam ng centurion, iisa lang ang may authority sa sakit. And yun si Jesus, ang sinabi niyang Lord. Kaya dito, kitang-kita mo, sinabi niya, I did not even consider myself worthy to come. Not worthy because maski ako Roman officer, not worthy ako. Maski may status ako sa society dahil may pera ako, not worthy ako. Maski kaibigan ko may matataas sa society, not worthy ako. Maski kaibigan ko yung mga elders ng Jews, not worthy ako. Dito nakikita, nakaiintindihan ng Roman centurion about grace. Grasya ng Panginoon. Kasi hindi siya worthy.
Ang mercy, no? Dito, yung mercy is not getting the punishment we deserve. Yung grasya, yung grace, is getting the gift that we do not deserve. Hindi deserving yung Roman centurion. And yet, naiintindihan niya yung grasya ng Panginoon pwedeng mabigay sa kanya. So, in Ephesians chapter 2, verse 8, sinabi doon, "For it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourself, it is the gift of God." Ito talagang naiintindihan ng Roman centurion. Hindi siya worthy. Wala siyang ginawang mabuti na pwede niyang ihain sa Panginoong Jesus. Sabihin, Lord, ginawa ko to, mabait ako sa servant ko. Kaibigan ko, mga elder ng Jews. Ginawa ko yung synagogue para sa kanila. Lord, pwede kitang harapin. Hindi. Hindi siya worthy. And alam lang niya, naiintindihan niya yung grasya ng Panginoon. Palakpakan po natin yung gano'n. Okay. Ito yung reason kung bakit siya naging mabait. Di ba? Bakit siya naging kind? Dahil naging kind siya dahil sa grasya ng Panginoon. And the Spirit that lives within him, he is able to do the good works because of his faith in God. Amen. So pag may faith ka, may good works. Hindi pwede may faith at walang good works. Faith without works is dead. Amen. Faith with works is alive. And dito makikita, buhay yung faith nung centurion sa Panginoon. Okay? So, yung saving grace, yun yung nag-enable ng the fruit of the Spirit. Ano ba yung fruit of the Spirit? Love. Di ba? Mahal niya yung mga Jewish people. Kindness. Faithfulness. So lahat ito, nag-manifest yung fruit of the Spirit because yung faith ni centurion. Okay. Pagpatuloy po natin. Last two verses. 9 and 10. Basahin ko. When Jesus heard this, sinabi niya, I am not worthy to receive you, but only say the word, and my servant will be healed. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd, following him, he said, ito si Jesus na nagsasalita, I tell you, I have not found such great faith, even in Israel. I tell you, I have not found such great faith, even in Israel. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. So dito, obviously, nagsalita nga si Jesus at pinagaling yung servant. Even before, dumating pa yung mga friends ni centurion. Pagdating nila, magaling niya yung servant. Surprise, shock. Diba? So, sinabi dito ni Jesus, I have not found in the whole of Israel to have this kind of faith. Imagine, the whole of Israel, puro Jews, mga Hudyo. And ito, inaangat niya, nire-recognize niya na great faith, Roman centurion, enemy of the Jew. Ito yung naalala ko yung sinabi ni Brother Mar Blanco last week. Kung yung mustard seed, kung ganun kalaki yung faith natin, kaya natin sabihin doon sa mountain, move, and yung mountain mag-move. Sabi niya, paano ba yung santol na faith? Di ba? Kaya, pag ganun kalaki yung faith mo, santol size faith, hindi master faith, ilang mountains ang kaya mo? Baka hindi lang mountain, baka para ka na si Superman, tinutulak pati yung earth, kaya mo nang galawin. Ganun kalakas yung great faith nitong centurion na to. In fact, sabi sa Matthew chapter 17, verse 20, you don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed,
You could say to this mountain, move from here to here, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. No? Nothing. Kaya nung sinabi ng centurion, but say the word and my servant will be healed. Talagang namangha siya. Nanggaling itong sa salita sa isang centurion na hindi naman niya kadugobing Hudyo. Ibang level yung faith talaga ng centurion. Okay? Yung santol-sized faith, sabi nga ni Brother Mar Blanco, ito yung mga tipo ng great faith. Okay? The words of the centurion revealed yung confidence niya in the power of Jesus to heal. Jesus need not to be present. Imagine, hindi kailangan nandun si Jesus tabi ng kanyang sick servant. Hindi kailangan ni Jesus makita yung servant niya may sakit. Hindi kailangan ni Jesus hawakan, itouch yung kanyang may sakit. O kailangan itouch yung kanyang dulo ng kanyang robe. Hindi kailangan. Sabi niya, just say the word. Maski nandyan ka sa malayo, sabihin mo lang, gagaling yung servant ko dito. Ganun katindi yung faith ng Roman centurion. Kaya sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence to say, now faith is confidence in what we hope for and assurance about we do not see. Ulitin ko po. Faith is confidence in what we hope for. Ito yung bold confidence ng centurion na mapagaling yung kanyang servant. And assurance about we do not see. Dahil may assurance siya sa salita ng Panginoon, maski hindi pa niya nakita si Jesus, mapapagaling na yon dahil sa kanyang faith. So that centurion had the bold confidence to say that this servant will be healed just by Jesus saying the word. Palakpakan po natin, di ba? I have not found anyone in the whole of Israel to have such great faith. Pag-usapan po natin yan. Okay. Sa tingin nyo, sino mas malakas ng pananampalataya? Faith. Si Martha, naalala nyo ba si Mary, Martha, and Lazarus? Na mga BFF ni Jesus to. O yung Roman centurion. Si Martha, doon may sakit si Lazarus, nagpa-late si Jesus. 4 days na nung karating siya, patay na si Lazarus, yung kapatid. At sinabi doon sa John John chapter 11, verse 21. Sabi ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would have not died. May faith siya, di ba? If you had, Lord, kung nandito ka, nung may sakit si Lazarus, yung kapatid ko, hindi sana siyang namatay. Faith, di ba? Si Roman centurion, ang sabi niya sa Luke chapter 7, verse 7, Lord, don't trouble yourself, but say the word, my servant would be healed. Lord, wag mo na i-bother sarili mong pumunta dito. Sabihin mo lang kung saan ka. Gagaling yung servant ko. Sino mas may bold faith? Yung centurion. In the whole of Israel, I have not found such great faith. The centurion believed that Jesus need not be physically present to be with his servant. Ano yun? That's the divine attribute of omnipresence. Ever present. Just say the word and my servant will be healed. That's the divine attribute of omnipotence. All-powerful. Imagine itong Roman centurion, nakilala niya si Jesus na may omnipresence and may omnipotence. Hindi na niya kailangan pumunta dito maski doon siya. Absent siya dito, doon siya present.
Doon siya pagsalita. Yung power niya doon, dito mararamdaman natin. Kinilala na ng Roman officer yung paka-divine ni Jesus. Yun yung katindi ng kanyang faith. In fact, this is the only miracle of healing from a distance. Not by touch, not by sight, not by the presence of the Lord. Great miracles are a result of great faith. Yung santol-sized faith, kaya mag-move ng ilang mountains. Ganin yung faith nitong centurion na to. Palakpakan po natin. Alam niyo kung bakit na-shock si Jesus? Analogy. Okay. Kunyari, garden ito. Yung, ano bang, yung hardin. Okay. Ito yung garden, yun yung sa labas ng garden. Ito yung wall. Okay. Sa tingin nyo, kung ito inaalagaan ng hardinero, o yung gardener, yung sa loob ng wall, saan mo makikita yung pinaka-best fruit? Dito sa loob ng garden, inside the garden, o doon sa labas ng garden, na baka merong isang seed na nalipad doon at tumubo. Sa tingin nyo, saan yung pinakamagandang best fruit? Sa loob. Kasi may gardener eh. Di ba? Tama yun. Sa loob kasi meron talaga nag-alaga dito. But imagine, paano kung dumungaw ka sa labas ng garden na wala namang hardinero and nakita mo, mas maganda pa yung prutas sa labas. Wow! Hindi ba? Walang hardinero sa labas and mas maganda pa yung prutas doon. Ito yung sinabi ni Jesus, not in the whole of Israel, not in Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and descendants of the Jews na nakapag-witness firsthand ng power ng Panginoon, the deliverance from Egypt, the protection from the 10 plagues, the pillar of cloud by day and pillar of fire by night, the parting of the Red Sea. Lahat yun na-witness all of Israel. So dapat may maganda ng fruit. And yet, wala. Saan niya nakita? Sa Roman centurion na nakarinig lang siguro. Kinino? Kinino narinig nung Roman centurion? How did the centurion have faith? Bakit? Paano niya nakuha yung faith? Di sila nakita ni Jesus. Doon sa Luke, balikan natin Luke chapter 7 verse 3. Sabi doon, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him. The centurion heard of Jesus. The centurion heard. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. So narinig niya yung message ni Jesus, kaya siya nagkaroon ng faith, kaya siya naging bumait sa mga Hudyo. Palakpakan natin, imagine. Kung wala naghatid sa kanya ng message about Jesus, hindi niya hindi siya magkakaroon ng faith. Hindi niya alam yun eh. Alam niya maging malupit sa mga alipin. Alam niyang pumatay ng mga kaaway. Alam niyang kunin ang kayamanan, hindi gamitin ang kayamanan para doon sa mga kanyang kaaway. Yun ang alam ng centurion. Doon siya trinain. And yet, naging mabait siya. Bakit? Dahil narinig niya about Jesus and nagkaroon siya ng faith. Amen? Palakpakan natin. Ngayon, ang tanong, sino nag-share sa kanya ng message? Sino? Si Bartimaeus? Wala pa si Bartimaeus yun. Later pa yun eh.
Alam nyo, naalala niyo yung Abraham, Isaac, Jacob, Joseph? Si Joseph, anak ni Jacob, binenta siya na maging slave. Di ba? At yung naging slave siya ni Potiphar, binili siya ng Potiphar, isang Roman guard. Egyptian yon. Egyptian yon. Dahil mabait si Joseph doon sa kanyang Egyptian, si Potiphar, minahal siya din ito. At nakita ni Potiphar na ang Diyos na kay Joseph na kanyang alipin. And later on, pagbasahin niyo yung sa Exodus na to, si Joseph malilipat sa Potiphar doon sa prison, and after prison, doon sa palace ng Pharaoh. At magiging siya ang pinaka-in command sa buong Ehipto, second only to Pharaoh. Dahil nakita ni Potiphar, ni Pharaoh, ang Panginoon sa buhay ni Joseph. So, sino nagbalita naman dito kay Roman Centurion? Wala na si Joseph, patay na yun. Panahon na ito ni Jesus. Pwede yung slave mismo. Achi? Paano siya minamahal? Paano napalapit yun sa kanyang amo? Dahil tinuturo sa ating mga Kristiyano, tayo mga servants ng Panginoon, be subject to those in authority. Gawin natin pinakamabuti natin kayang gawin sa ating amo, sa ating boss, na nang tinuturo sa ating mga Kristiyano. Amen? So, ang naghatid sa kanya, pwede yung slave. Okay? Ngayon, malapit na matapos. Surprise. Kala nyo, ano? Matagal ako dati, di ba? Sorry. Self-examination. Parang si Roman Centurion, in-examine niya I am under authority, Caesar, and I have men under me. I tell them, go, and they go. I tell my servant, come, and they come. Examine yourself nyo. Natin. Paano malalaman meron tayong saving faith? Great faith. How do you know that? Basahin natin yung 1 John 5:13. Binigay na sa atin yung mga katanungan. These things have I written to you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Ito yung mga pwedeng tanungin natin sa sarili na. 1, do you enjoy fellowship with Christ's followers? Enjoy ka ba sa mga kapwa Kristiyano? Parang itong centurion, di ba? Nakikipag-associate siya sa mga elders of the Jew. O bored ka ba sa mga Kristiyano? Mas gusto mo yung mga kamunduhan. Yan. Pangalawa, tanongin mo sarili mo. Do people say you walk in the light, not in darkness? Yung mga malapit sa iyo, sinasabi mo, yung mga kaibigan mo, si Sister Annie, mabait yan. Namumuhay yan sa light. Alam nyo, kanina, bago tayo mag-start, makwento ko lang. Kausap ko yung isa sa media natin. Nag-start siya ng bagong trabaho. Tatago ko na yung pangalan niya sa Sister Nicole. Okay. Kausap ko siya. Kamusta ka, Sister Nicole? Ako, parang medyo overwhelming yung trabaho, first job. Diba? Alam mo, sabi niya sa akin, unang tanong niya, ang katanungan ko pa, Brother Tommy, is, paano ako magiging light dito sa kumpanyang to? Nakakapangha. Galing sa ganong kagagraduate nating mga young adults, young professionals, paano ako magiging ilaw sa kumpanyang ito? Tanungin natin sarili natin, kung saan ka man nilagay ng Panginoon, paano ako magiging ilaw sa aking bahay, sa aking neighborhood, sa aking komunidad, sa aking place of work? Saan? Paano ako magiging ilaw?
Pangatlo, do you confess you are unworthy being a sinner? O sinasabi mo sarili mo, educated naman ako eh. Elder ako eh. Elder ako ng WIN eh. Pastor ako eh. Nag-aral ako eh. Graduate ako ng CBI. Worthy ako. Nag-masters ako on philosophy. Ganyan ba ang attitude natin? Last, do you obey God's word? Ito bang mga nasa Biblia, magandang alam. Pero, not applicable yan eh. So ito yung mga pwede nating tanungin. Pag-aralan natin sa 1 John, chapters 1 to 5, yung mga katanungan na parang malaman ikaw ba'y talaga nabubuhay sa ilaw at hindi sa kadiliman. Kung buhay ang faith sa Panginoon. I encourage everyone to do that. So, last ng po na slide, recall lang yung main message. Ang kapangyarihan ng Diyos ay labis na mabisa sa mananampalatayang mapagkumbaba. Be humble to ask help and prayers and point others to Christ, katulad ng ating strategy for 2023. Di ba? Alam nyo, ang paghingi ng tulong ay isang sign ng humility. In fact, si Jesus is the perfect example. More than this Roman centurion. Babalik ko parati sa atin kay Jesus. That time, Jesus was the saddest point in His life here on earth. Was in the Garden of Gethsemane. Alam na niya na i-betray siya and sunod-sunod na yung mangyayari. Pag-betray niya, igagapo siya, iwi-whip siya, duduruan siya, bubugbugin siya, lalagay yung crown of thorns sa kanya, ipapako siya sa krus dahil sa ating kasalanan. So, alam na niya yun eh. Diyos siya eh. And tao rin siya at the same time. I-experience niya. Kaya alam niya, matindi itong i-experience na ito. And kailangan niyang prayer. And sinabi niya doon sa mga closest na apostles niya, si John, James, and Peter, pwede ba samahan niyo ako magdasal? And sumama yung tatlong, and 3 times, natutulog. Binalikan ni Jesus. So, okay humingi ng tulong. Hindi porket humingi ng tulong, hindi maganda. In fact, sign yun ng humility, hindi natin kaya talaga mag-isa. So, the centurion, imagine, hindi nga siya yung centurion, hindi siya nag-preach. Humingi lang siya ng tulong eh. Elder ng Jew, pwede niyo ba akong tulungan? Hindi ko mapagaling yung yung servant ko eh. Mahal ko yun eh. Pwede ba kayo nang lumapit kasi hindi ako worthy kay Jesus? Hindi siya nag-preach. Ano ginawa niya? Yung elder ng Jew na hindi pa naniniwala kay Jesus dahil challenge nga ni Jesus yung kanilang paniniwala during that time, lumapit sa Panginoon eh. At justify pa nila eh. Dahil alam nila, kaya ni Jesus pagalingin yung servant. Justify nila, worthy yung centurion eh. Dahil mabait siya sa atin eh. Dahil ginawa yung synagogue. Imagine, humingi na ng tulog yung centurion, napalapit na niya yung mga elders doon sa kay Jesus. Pangalawa, humingi siya ng tulong sa friends niya, yung mga kapwa niya siguro Romano. Ang mga paniniwala, Diyos-Diyosan. Hindi nyo kaya pagalingin niya, mga doktor kayo, mga lawyer kayo, mga teacher kayo. Pwede ba lapitan natin yung si Jesus na kayang pagalingin yung servant ko? Lapit yung mga kaibigan niya. And yung sinabi pa nung kaibigan niya kay Jesus, hindi talaga worthy yung kaibigan namin eh. Humingi siya ng tulong at yung tumutulong sa kanya, hindi nila alam, sila mismo lumapit sa Panginoon. Hindi ba ang galing nun? Humingi lang tayo ng tulong. Mapapalapit na natin yung iba, hindi nakakakilala o kaaway pa ni Jesus kay Jesus. Ibang level, di ba? And anong kagandahan? Yung hiningi niyang tulong, if there was any doubt in their mind na talagang si Jesus kayang pagalingin,
na-erase na po yun. Dahil pagbalik ng elder sa bahay ng centurion, pagbalik ng friends dun sa bahay ng centurion, anong makikita nila? Gumaling na yung kanilang hinihinga ng tulong. Just say the word, and my servant will be healed. Palakpakan po natin ang Panginoon. With that po, I will just request everybody to join me in a closing prayer. You may bow down your heads. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning, Lord, that you shared your message to us, oh God. Lord, we can only learn as much from the Roman centurion, but we can learn so much, much, much more from you, our Heavenly Father, because of your Son, oh God, Jesus Christ, who is the real example of humility and kindness. For Jesus was already God with you, oh Father in heaven. And yet He chose to follow you, oh God, and be here with us on earth, to walk as a human being, to feel our pain, oh God, to be the perfect sacrifice for our sin, because of our sin, we really, truly deserve death. But because of your Son, and if we believe in His death and resurrection, oh God, we have eternal life, oh Father. Thank you, Lord, for your Son, your great Son who loved us so much that He humbled Himself and became man and lived this earth to be with us, oh Father. We thank you, Lord, and we just humble ourselves and accept Jesus Christ to be our Lord and Savior, oh Father. No one else, oh God. Hindi namin pwede, Lord, ipagyabang sa iyo ang aming mga ginagawa. At tingin namin ay kabutihan. Kami po, Panginoon, ay makasalanan pa rin ng Panginoon. At hindi namin kaya po i-save ang aming sarili or even mag-share kami sa iba, Lord. Hindi namin kaya ma-save sila, Lord. Kung ikaw lang ang kaya makipag-save ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga neighbors, ang classmates, ang office mates namin, ang aming mga bosses, oh God, ang aming sarili, Lord. Wala kami pwedeng ibigay sa iyo, only our sin, oh God. And we just need you, your presence to be with us, oh Father. We accept you truly to be our Lord and Savior. Thank you, Father, for we believe in your mighty saving power and grace. Thank you, Lord. We just humble ourselves and give you back all the glory, all the honor, and praise in Jesus' most precious holy name. Amen and amen. Hallelujah, Lord.